Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya ay napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung ano bang ang talagang mahalaga sa ating buhay. Kung tatanungin ko po kayo ngayon sa mga sandaling ito, ano ba ang pinakamahalaga sa inyong buhay? Ano po ang tunay na kahulugan at katuturan ng inyong buhay? Ito ang mga katanungan na susubukan nating sagutin habang pinagninilayan natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung babalikan natin ang mabuting balita, may nagtanong kay Jesus Nazareno, "Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?"
At ano ang sagot ni Jesus? Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsasaksi. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ano ang sinagot ng lalaki? Ang sabi niya, lahat ng iyan, Panginoon, tinutupad ko mula ng aking pagkabata. Subalit pagmasdan ninyo, lubhang napakagaling ni Jesus Nazareno at alam na alam niya kung ano ang kakulangan ng lalaking ito. Kaya't kanyang sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng tunay na kayamanan sa langit. Pagkatapos noon, anong sabi ni Jesus? Bumalik ka sa akin at sumunod. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito. Malungkot siyang umalis sapagkat siya ay punong-puno ng kayamanan. Mga kapatid kay Kristo, hindi po ba't ito naman talaga ang kahulugan ng ating buhay? Ang makasama at makapiling ang Diyos para sa tunay na buhay na inilaan niya para sa atin, ang buhay na walang hanggan. Pero ang pag-akyat natin sa langit, hindi lang basta pangarap. Kailangan natin itong pagtrabahuhan. Uulitin ko po, ang pag-akyat sa langit, hindi lang pangarap ng puso. Pinagsusumikapan din natin habang tayo ay nasa lupa. Kaya naman, kahit anong pagsusumikap natin, anumang tagumpay, mayroon tayo. Anumang ganda ng ating propesyon, anumang kayamanan ang itinatago natin. Ang lahat ng ito, walang silbi. Ang lahat ng ito, walang kahulugan kung sa dulo ng ating buhay, hindi naman tayo makakarating sa langit. Nais ko pong linawin, hindi po masama ang mga material na bagay. Sa katunayan, ang mga ito tulad ng pagkain, bahay, sasakyan, mga kagamitan, mahalaga upang tayo ay mabuhay ng maayos at matiwasay. Subalit, mga kapatid, nagiging masama ang mga ito kung itinuturing natin na pinakamahalagang kayamanan sa ating buhay. Na animoy, kung wala ang mga ito, parang hindi na tayo masaya, hindi na tayo makakilos. Kung ito ay nagiging labis-labis na at dinadala tayo upang maging ganid at makasarili, hindi na ito nagbibigay ng halaga sa atin. Halimbawa, magbigay tayo ng example, noong panahon ng pandemya, nauso yung tinatawag na hoarding. Yung sobra-sobra ang pamimili, kahit hindi naman kailangan. Bibilhin dahil may pera, dahil sa labis na pagkataot, at nais isalba lamang ang sarili. Sa pamamagitan nito, hindi natin nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap at kapuspalad dahil naubos na natin ang supply dahil sa kayamanan na mayroon tayo. Kapag ginamit natin ang kapangyarihan, ang kayamanan para abusuhin
at upang manlamang sa karapatan ng ibang tao. Kung hindi tayo makakatulog sa gabi dahil sa takot mawala ng kayamanan sa kinabukasan, kung ang ating propesyon at ang ating mga rarating ang nagiging sanhi ng ating kayabangan at paraan upang tapakan ang ibang tao. Sa ganitong paraan, ang ating kayamanan, kapangyarihan at katanyagan, dinadala tayo sa ating pagiging makasarili. At ito ay taliwas sa kalooban ng may kapal. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang tunay na kayamanan, hindi sa lupa. Ang tunay na kayamanan sa langit. Anumang mayroon tayo, ito ay panandalian lamang. Kaya kung anumang mayroon tayo, dapat nating ibahagi sa ating kapwa. Huwag nawa itong maging ugat ng ating pagkamakasarili. Dahil kung dinadala tayo ng ating kapangyarihan at kayamanan sa mali, hindi natin makakamit ang kalangitan. Hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.